Kasi daw, pag nag-organize ng rally etong mga DDS, siguradong walang dumadalo. Ang sa pantahan ng marami sa atin, wala na daw kasing budget etong mga to. At totoo yan, pag sinabing DDS, ang kalakaran nila sa mga rally ay bayaran, mga may bayad, mga hinahakot, at syempre, kitang-kita naman ang difference. Ito pong nangyaring rally noong November 30, ayan, may reaksyon etong DDS na si Greco Bellica. Ito yung makikita mo yung kanyang pagkadesperado. Sinasabi niya maraming babaliktad noong matapos nga yung rally daw ng INC at nakahanda na nga daw si Sara Duterte na manumpa at kung ano-ano pa. Yung inyo pong imahinasyon ay kakaiba na. Hindi na normal. Yung mga ganitong klaseng pag-iisip ay posibleng ito yung pag-iisip ng mga totoong bangag. Hindi ko naman sinasabing bangag ka, Mr. Greco Bellica. Malay natin. Malay nga natin. Ito daw na rally na ito ay indikasyon na hindi na daw naniniwala ang taong bayan sa rally. Kasi daw kukonte yung dumalo dyan sa Luneta. Marami po, yan po kasi ay sa iba't ibang panig ng ating bansa. Hindi po yan one venue rally lang na para ipagsigawan na marami kami, na marami ang nananawagan sa pag-resign ni Sara Duterte, na marami ang nananawagan or against corruption. Bakit kasama doon si Sara Duterte? Corruption niya. At pag sinabing corruption, ang definition na ngayon ng mga corrupt ay Duterte na. So lahat yung mga taong, lahat yung mga personalidad, politiko na nakadikit sa mga Duterte, gano'n na rin. Pagod na daw. Tapos pag kayo ang magpatawag ng rally, tila ba matindi yung inyong pag-uudyok. Sumama na daw lahat. Kailangan daw na magkaisa na tayong mga Filipinos. Sino ba kasi ang pwedeng makiisa sa inyo sa mga ipinaglalaban mo? Luneta Rally, pagod na ang tao. Hindi na daw naniniwala sa rally at sa mga kaliwa. Ang lala, no? Bakit kaya pag naging DDS ka, naging kakaiba yung takbo ng kaisipan, hindi na normal, nagiging deviant?